to our channel. So, si Mama pupunta na ng Philippines. Isa siya sa mga snowbirds dito sa Canada. 6 months doon sa Philippines, 6 months dito sa Canada. Ang daming bagahe ni Mama. So, meron si Mamang 2 check-in, no Ma? 2 check-in luggage, and then meron siyang hand carry, personal item, and then isang hand carry doon. So, buti nagpahiram si Abby ng car. So, mahahatid namin si Mama. Dahan-dahan, hawakan nyo na lang. On the way na tayo sa airport. 22 minutes papunta sa airport galing doon sa tinitirhan namin. So, a bit of a background kay Mother. 1995 daw siya nung dumating siya dito sa Canada. Montreal muna kami. So, Montreal muna. Retired teacher siya doon sa Philippines. Then, ano yung mga naging trabaho mo dito sa Canada bago ka naging nursing assistant? Private nurse, tapos iba-iba sa Montreal, dito sa sa Montreal man, naging factory worker muna si Mama, naglinis ng bahay, tapos nagustuhan niya talaga yung mag-alaga ng matanda. Matanda talaga gusto. Yun talaga yung forte ni Mama. Kaya doon siya kumbaga nag-upgrade na take siya ng course para makapasok talaga na bilang helper para sa mga matatanda. Yes. So, may mga favorite si Mama na matatanda. Lagi niyang kunikwento. And then, gusto naman ako sa matatanda. Yun. Siguro dahil kasi tayong mga Filipino, maano tayo talaga yung maalagain. So, ilang years ka mong nagtrabaho bago ka nag-retire? Tagal din kasi diba sa Montreal pa, tapos dito. Tapos 65 ka nung nag-retire ka, Ma? 64. 64. So, 64 si Mama nag-retire. Ilang taon ka naman ngayon? 75. 75. So, ako yung pinaka-bunso, by the way, ha? Nailang pa si Mama magsabi ng edad, ha? 75 si Mother. 76 na, itong December pa lang. Pero mukhang bata pa si Mama niya. Yeah. Daming nagsasabi, mukha talagang bata si Mother. Mahilig kasi siyang tumawa. Hindi katulad ng anak niya, maldita konti. Tapos, ilang years kang pa balik-balik na sa Pilipinas? Since 2005 na hindi talaga kumukuha ng full time kasi 6 months doon, 6 months dito. Yun. Hanggang nag-retire ako. Ganun na naman. 6 months. Pero itong huling bakasyon mo sa Pilipinas, ilang taon ka na nandoon na stuck? 4 years. 4 years. Dahil sa COVID. Dahil sa COVID daw. And then, nag-stop ang pension mo? Wala. Ang old age security at CPP. Pero yung GIS, nag-stop. Okay. After ilang buwan nag-i-stop yung GIS? 7 months. So, dapat... Kung wala ka dito sa Canada, 7 months, stop na. So, kung wala daw, 7 months. Akala ko 6 months, 7 months na pala. Pag 7 months, 6 months na meron ka pa. Then, after 6 months na wala ka, talagang cut off na. Pag 7 months na, wala na yun. Okay. Yung OAS na lang at saka CPP. Yung OAS saka CPP, maliit lang yun? Maliit. Kasi mas malaki ang GIS. Yun yung pinakamalaki daw ang GIS. Kaya pag nag-retire kayo, kung uuwi man kayo, kailangan talagang bumalik. Hindi pwedeng hindi bumalik. Yun yung isa sa mga downside dito sa pag nag-retire na kayo sa Canada is hindi
kailangan yung bumalik dito sa Canada within every 6 months para lang ma-reestablish yung link nyo at maka-avail ng mga benefits na binibigay ng Canada. Hindi tulad ng sa States, sabi nila once retired, freedom nyo na talaga. Kung gusto nyo mapadpad sa ibang lugar tulad ng Pilipinas, talagang dire-diretso lang kayo, makakakuha pa rin kayo ng pension nyo. Correct me if I'm wrong, kung may mga taga-US na nanonood sa vlog namin. Pilipinas may anong nilook forward nyo pag uwi nyo? Punta ng mga sa dagat, magsumba sa group doon na mga mababait din na mga kasamahan. Tapos yung sa mga apo, mag-tutor. Gusto nyo mag-hi sa mga fellow co-teachers nyo, o naman? Hello guys, see you. Ano pa sa mga pagkain? Pagkain, lalo na mga fresh fruits, fresh vegetables, at saka mga karne, mga presko talaga. Malamang yung pinaka-excited si mama niyan, yung makita niya yung mga apo niya. Oo, yun. At saka mga anak, mga apo. So, yun lang, mga kung saan makapunta. May advice kayo sa mga retirees or magre-retire dito sa Canada? Gawin rin ang ginagawa ko na 6 months dito. Sa Canada, 6 months naman sa Pilipinas para ma-avail yung benefits na binibigay ng government, Canada government, lalo na yung sa health na kunti lang ang binabayaran, at saka kung talagang magpunta ka ng hospital, free everything. Pero yung naging experience lang namin ni Mama couple of months ago, na pumunta kami ng emergency, and then sobrang tagal, kahit senior na si Mama, 75 years old na siya, yung waiting daw is about 3 to 4 hours. So hindi umuwi na lang kami, pumunta na lang kami sa family doctor namin kaysa sa maghintay ng 3 to 4 hours. Yung iba nga daw 7 hours. Yun lang yung downside dito sa health. Siguro that time marami talaga mga pasyente, pero okay sana na considering na senior na si Mama, at least kinonsider na i-prioritize siya based do sa condition niya. Yeah. Pero yun, it's unfortunate na yun ang nangyari. 4 hours ang paghihintayin pa. Kung medyo delikado na yung kinalalagyan ng pasyente, kumbaga 4 hours is 4 hours. Matagal-tagal. Pero yun naman, hindi naman overall, Canada has lots of benefits. Yung healthcare, maraming libre, supportado ng government. Kaya pros and cons. Si Mama at yung guest speaker namin, guest namin si Mother. So, madami din ba kayong friends dito? Marami rin, mababait din, kagaya rin sa Pilipinas. Yung winter yun yung kumusta naman ang winter dito? Ang winter lang, palagi ka lang nasa bahay, matakot na matumba. Yeah, kasi madulas talaga pag may mga black ice. Pag summer anong kinakahiligan nyo dito naman? Paglabas-labas, minsanan lang naman ako lumalabas. Mahilig siyang mag-thrifting. Yun yung hilig namin. Nag-i-enjoy rin. Yun nga yung thrifting is a family hobby na ngayon. Oo nga. Yung downside dito ano yung nakita mong downside sa Canada? Ano lang, pag winter talaga, malamig talaga, malamig talaga. Lalo na sa mga senior naman, hindi na advisable. Totoo. Kaya, pero maganda rin dito sa mga kaibigan na kaya kay Doc Chi, Ate Juanapel, Ate Monte, Cinda Joyce and Ted. Dami naman sila, Arn, si Jean, si Cha, and Henry, and the kids. Madami.
Pero mostly mga kaibigan ko, kaibigan din ni Mama kasi sinasama na lang namin siya dahil nga close family yung ganon. Parang family na kaya. Family na rin dito. Tapos siya lang yung ako lang yung may mama na sinasama kasi karamihan sa kanila nasa Pilipinas talaga. Ito na tayo sa airport, kararating lang kaya sorry to interrupt guys, pero ito na tayo, hanapin namin ngayon yung kung saan i-drop off si Mama. So magpapark ba ako? Mag-park ka muna. Yeah. Kasi hindi natin alam. Excited na kayo, Mother? Yes, excited na kasi Ilang months na kayo nandito bago kayo nakauwi? 11 months. Almost 1 year na pala. Oo. So naranasan nyo ang winter. Naranasan ang winter na malamig. And mahangin ngayon. Mahangin. Sana yung luggage nyo hindi puno at kailangan magbawas. If ever man, meron akong mga dala dito. Grocery bags. Siguro. Wala ka pang 1 month dito. Magbababoy ka na naman. Going to the Philippines? Check namin na kung okay yung luggage weight. Carry-on is maximum is 7 kilos. Oh. $46, 50 pounds naman. 50 pounds ang allowed. Pasado yung isa. 20 ini ma. 20. 20 lang? Opo. Parang same lang din. 20 ma? This one is 48. Pero ang nabasa ko 50 pounds each. 21 Yeah. point. So ito yung pinakamababa no Lex? Ito yung pwede nating anuhan? Lagyan. Okay. So transfer na lang yung mga laman ng mga bag para magbalance sa requirements. Okay. Kung hindi, malaki-laki din yung penalty or addition sa mga cost. Kaya it's either kukunin namin or magbabayad ng extra para madala yung mga gamit. So, pwede man dito. Ito na ang moment of truth. Mga kayamanan ni Mama. So, ito. Yung mga damit na lang ma. Puro kasi gamot, maintenance ni Mama karamihan dyan sa... Pwedeng bawasan masyado. Oo. Ayan. Ayan. Ayan, okay na. 2 pounds. 2 pounds, diba? Oo, kasi ito 46 ito kanina. Pwede na siguro yan. I-try mo daw. Paki-calculate nga Lex ulit please. 16.4. Pwede na siguro yan. 7.4. Okay na yan ma. 7.4? Yeah, opo. Ay, strict to mga pa-Amerika. Kuha na lang natin, ini na lang. Ini na lang na wag. Ayaw mo, baka may laman ka dyan. Wala man ini, kuha lang, shorts. Shorts? Okay, yan na lang. Papasibalik na lang. Sure ka ma, walang alahas ka dyan? Wala ko na. Pasiguro na lang ako.
Kamara. Okay. 58 ito na. Okay naman na, ano na namin yan. Okay na siya. Yan, nandun naman. There you go. So just have... Masyal ako sa ano. Airport. So mom is going to use a wheelchair. And she's kind of shy to go sit already. So she'll wait until the agent comes para maitulak siya. And Alex said, Sakay muna siya para makikirara kami na sa mga tao dito sa paligid. Ikot-ikot kami. ano ma? Somebody wants to have help in my work downtown, up there. I also go like this. I did like You usually help them? yeah. Using the wheelchair. Using the wheelchair. So I know how to manage it. But I don't try to go. Impossible. So we've been waiting sa agent ni mama. Yeah, so medyo natatagalan kasi yung unang dumating, kala namin mabilis dahil kasi saglit lang sumulpot. Tapos yan, Ayan na. medyo natagalan. Ayan na. Oh, thank you. Ayun pala. Yes, Yeah, yes. she's here. I will take her right away. Thank you so Thank you. much. Charge my phone. Yeah, yeah. Mom, careful ka doon. Enjoy. Kain ng madaming healthy food. So excited na si Mama. To be tough. Oh, how about the key? There's no key, it said. There is key there. Opo, nandyan na. Thank Yeah, you. thank you. I'll see you the other side. Yeah, Ah, thank okay. you. So, alis na kami, ma'am. So, kailangan na naming umalis kasi sabi ko sa boss ko, alas 2. Medyo na late na siya sa trabaho. Kumbaga. Alas 2 na ngayon. Nandito pa ako sa airport. So, yun. Magbabadali na lang kami. Ha? So, mga 30 minutes din kami dito. Nagbabayad na lang si Alex. $15.75 yung inabot. So, i-drop na namin yung car kay Abby. Then, magli-lift na lang kami. So, yun nga, si Mama nakatira sa amin. Since nag-asawa kami ni Lex. Meron namang okay naman si Mamang kasama. Pero may times din na syempre, pag tumatandaan na talaga, yung makakalimutin na talaga si Mama. Alzheimer? Hindi. Tapos paulit-ulit siya, yung ganon. Medyo repetitive na kasi si Mama ngayon na magsalita. Madalas nakakalimutan niya yung mga sinasabi or kung may sasabihin sa kanya, ipaulit niya. Kumbaga nababalik-balik sa usapan. Yeah. So sa ngayon, happy ako kasi nasa Philippines siya dahil makakapag-exercise siya, hindi siya laging kulong. Tapos yung work ko din medyo challenging dahil nasa accounting din ako. Medyo malaki din yung responsibilities ko. Tapos pagod na din after work. Dito talaga sa Canada ganun, trabaho. And then pagkatapos trabaho, gusto mo na magpahinga pero yun nga. Yun na lang muna sa ngayon. Yeah, ako naman kararating ko lang kaya yun nga medyo nagsasettle pa nga ulit dito sa Canada kaya medyo challenging times sa mga nangyayari ngayon sa buhay namin.
Pero I'm happy na nandun siya for 6 months muna. Maalagaan siya. Sana maalagaan siya. And then, makakapag-spend time siya sa mga apo niya. Yun yung inihiling namin talaga para kay mama is syempre, i-retire na siya. Magkaroon sana siya ng opportunity na mag-enjoy. So yun, na-drop na namin si mama. Ida-drop na lang namin yung car kay Abby. And then balik na ako para makapagtrabaho at makapag ng mga na-miss kong oras. Kasi syempre bayad talaga yung oras ko dito. Hindi pwedeng So madalas nga yung advantage dito yun. Kahit saan naman siguro, employee is employee. Hourly ka, yun ang kita mo. Pero syempre dahil nag-off si Molly, hinatid si mama. Oo, kailangan habulin yung oras na yun. Habulin yung oras na yun. Fortunate naman na yung boss niya pumayag na ganun yung structure na nag-leave siya ng mga ilan na oras pero habulin niya lang pag-uwi namin sa bahay. Yeah. So today working remotely siya ngayon. So yun na lang muna. Salamat sa panunood nyo. Sana nag-enjoy kayo sa guest namin kanina, si Mother. So hanggang sa muli. Until next time. Bye!